Sa ilang lumang baryo sa Pilipinas, may isang tunog na hindi basta pinapansin kapag narinig sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ito sigaw mula sa labas ng bahay at hindi rin yabag ng taong dumadaan sa kalsada. Ito ay isang simpleng tunog na halos karaniwan lamang sa pangaraw-araw na buhay, sanggo ng katok sa pinto. Sa maraming pagkakataon, ang katok ay walang kakaiba. Maaaring may kapitbahay na may kailangan, maaaring may bisitang dumating ng huli sa gabi. Ngunit may mga pagkakataon na ang katok ay naririnig sa oras na walang inaasahang darating. Ang paligid ay tahimik, walang ilaw sa kalsada, walang tinig na tumatawag ng pangalan mula sa labas. Ang maririnig lamang ay tatlong mahinang katok sa kahoy na pinto. Sa ilang paniniwala sa Pilipinas, ang ganitong katok ay hindi lamang simpleng pangyayari. May mga matatanda sa probinsya na nagsasabing kapag narinig mo ang ganitong katok sa kalagitnaan ng gabi, mas mabuting huwag agad buksan ang pinto dahil sa ilang alamat, ang kumakatok ay hindi tao. Sa mga lumang kwento sa Luzon, may paniniwala tungkol sa mga nilalang na tinatawag na kumakatok. Hindi sila tulad ng ibang nilalang sa alamat na may malinaw na anyo o kilalang tirahan. Hindi sila nakatira sa kagubatan tulad ng kapre at hindi rin sila lumilipad sa gabi tulad ng manananggal. Ang kanilang presensya ay mas tahimik, hindi sila sumisigaw. Hindi sila nangahabol ng tao sa madilim na daan. Ang ginagawa lamang nila ay kumatok sa pintuan ng isang bahay. Isang simpleng galaw na maaaring magmukhang walang kahulugan sa unang tingin. Ngunit sa maraming salaysay, ang katok na iyon ay may kasunod na pangyayari na hindi madaling ipaliwanag. Sa loob ng ilang araw matapos marinig ang katok, may isang tao sa loob ng bahay ang nagkakasakit. Minsan ay bigla ang panghihina, minsan ay lagnat na hindi agad gumagaling. At sa ilang kwento, may isang miyembro ng pamilya ang namamatay. Dahil dito, ang kumakatok ay hindi itinuturing na halimaw na pumapatay. Sa halip, sila ay parang mga anino na nagdadala ng balita, isang babala, isang paalala na may kamatayan na paparating. Sa karamihan ng kwento, hindi nakikita ng mga tao ang kumakatok. Ang naririnig lamang ay ang katok sa pinto. Ngunit may ilang salaysay mula sa mga baryo sa probinsya na nagsasabing may mga pagkakataon na may nakakita sa kanila. Ayon sa ilang matatanda, 3 raw sila. Ang una ay isang matangkad at payat na nilalang na tila nakasuot ng mahabang damit na kulay madilim. Ang kanyang mukha ay hindi malinaw, parang natatakpan ng anino kahit may ilaw sa paligid. Ang ikalawa ay isang maliit na anyo na minsan ay inilalarawan na parang bata. Tahimik lamang itong nakatayo sa tabi ng matangkad na nilalang, hindi gumagalaw, at ang tila hindi rin humihinga. Ang ikatlo ay ang pinakamahirap ilarawan. Sinasabi ng ilan na ito ay parang nakabalot sa maitim na tela o balabal. Ang kanyang hugis ay parang tao, ngunit ang kanyang presensya ay tila mas malamig kaysa sa hangin ng gabi. Ang 3 nilalang na ito ay sinasabing hindi nagsasalita. Hindi sila kumakatok ng malakas. Ang kanilang katok ay marahan lamang, parang ayaw nilang magising ang buong bahay. Ang gusto lamang nilang marinig ay ang isang tao na lalapit sa pinto. Sa maraming baryo sa Luzon, may mga lumang kwento ng mga pamilya na nakaranas ng kakaibang katok sa kanilang pintuan sa kalagitnaan ng gabi. May kamang spider dito na yung mga tao ay nagigising sa tunog ng 3 katok. Kapag sila ay bumangon at lumapit sa pinto, wala silang maririnig na yabag mula sa labas. Walang tunog ng taong naglalakad palayo, walang boses na tumatawag. Kapag binuksan ang pinto, wala ring makikita. Tahimik ang kalsada, ang hangin lamang ang dumadaan sa pagitan ng mga puno. Sa unang tingin, maaring isipin na may batang nagbiro lamang at tumakbo palayo. Ngunit sa ilang kwento, ang katok ay sinusundan ng pangyayaring hindi madaling ipaliwanag. Sa loob ng ilang araw matapos ang katok, may isang miyembro ng pamilya ang biglang nagkakasakit. May isang lumang kwento mula sa isang baryo sa Bulacan na matagal nang ikinukwento ng mga matatanda. Bandang 2:00 ng madaling araw, may narinig ang isang pamilya na 3 katok sa kanilang pintuan. Ang ama ng pamilya ay nagising at bumangon upang tingnan kung sino ang kumakatok. Pagbukas niya ng pinto, wala siyang nakita sa labas. Ang kalsada ay tahimik, walang tao sa dilim. Kahit ang mga aso sa kapitbahay ay hindi tumatahol. Ipinagpalagay niyang baka may batang nagbiro lamang at agad siyang bumalik sa kanyang higaan. Ngunit kinabukasan, napansin ng pamilya na ang kanilang lola
ay tila nanghihina. Wala siyang lagnat, ngunit nahihirapan siyang bumangon mula sa kama. Makalipas ang 2 araw, siya ay namatay. Hindi agad iniuugnay ng pamilya ang pangyayari sa katok sa pinto. Ngunit nang ikwento nila ito sa kanilang kapitbahay, may isang matandang babae ang nagsabi ng isang bagay na hindi nila nakalimutan. Minsan daw, ang katok sa gabi ay hindi para sa mga buhay, kundi para sa mga malapit nang umalis. Sa ilang baryo, sa probinsya, may mga paalala ang matatanda tungkol sa katok sa gabi. Kapag may kumatok sa pintuan sa kalagitnaan ng gabi at walang tumatawag ng pangalan, sinasabi nilang huwag agad buksan ang pinto. May mga nagsasabing kapag binuksan mo ang pinto habang naroon pa ang kumakatok, mas lalo nilang mapapansin ang bahay. Sa halip, ang iba ay naghihintay hanggang sa tumigil ang katok bago sila lumapit sa pintuan. Hindi lahat ay naniniwala sa mga kwentong ito. Ngunit sa mga lugar kung saan ang mga alamat ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay, ang ganitong paalala ay hindi basta binabaliwala. Sa mas malalim na pagtingin, ang alamat ng kumakatok ay maaaring nagmula sa takot ng tao sa kamatayan. Ang kamatayan ay isang bagay na hindi madaling tanggapin. Kapag may biglang pagkawala sa loob ng pamilya, natural lamang na maghanap ng paliwanag ang komunidad. Sa paglipas ng panahon, ang mga pangyayaring ito ay naging kwento. Ang mga kwento ay naging alamat. At ang alamat ay naging bahagi ng kultura ng mga baryo sa Pilipinas. Ang kumakatok ay hindi halimaw na sumasalakay sa gabi. Hindi rin sila nilalang na nangangaso ng tao sa kagubatan. Sa maraming interpretasyon, sila ay simbolo lamang ng isang bagay na hindi maiiwasan, ang pagdating ng kamatayan. Maaaring ang kumakatok ay alamat lamang. Maaaring ito ay kwento na isinilang mula sa mga pangyayaring hindi madaling ipaliwanag. Ngunit sa mga gabi na tahimik ang paligid at ang hangin ay dumadampi sa kahoy na pintuan ng bahay, may mga sandali na ang isang simpleng tunog ay sapat upang magdulot ng kaba. Isang marahang katok 3 beses. At sa sandaling iyon, may isang tanong na maaaring sumagi sa isip ng taong nasa loob ng bahay. Kung may kumakatok sa pintuan, ngunit walang tao sa labas, sino ang naghihintay sa dilim? Maraming alamat ang hindi nagsimula sa imahinasyon. Kadalasan, nagsimula ito sa isang kwento na minsang ikinuwento ng matatanda sa mga bata bilang babala. May ganito rin bang kwento na narinig ninyo noong bata pa kayo?